Ano sa tingin mo ang pinakamalaking pagkakamali ng mga kalurang policymaker tungkol sa Iran na yon? Hindi ito digmaang kontrolado. Ang US ay maaaring magsimula ng giyera, pero hindi nito matutukoy kung paano ito tatakbo. Hindi nito kaya magpasya kung kailan matatapos ang digmaan. Nauubusan na ng air defenses ang US. Habang mas marami at mas malalakas na drone at missile ang nilalabas ng mga Iranian at binabanatan nila ang Israel. Kulang ang mga larawan dito dahil hindi ito pinapayagan ng mga Israeli. Sa palagay ko, naloko rin tayo ng ilang propaganda. Kung di ka tapat sa layunin, di mo mahuhulaan ang galaw ng kalaban. O mga kaibigan, ikinagagalak naming muling makasama dito sa studio si Professor Glenn Dicen. Isa siya sa pinakamabilis lumaking geopolitical YouTube channel, gumagawa ng kahangahangang panayam sa buong mundo para bigyan tayo ng pinakamahusay na pananaw sa digmaan sa Iran. Naisip ko, bakit hindi natin imbitahan ang master interviewer para sa eksklusibong panayam at kunin ang opinion niya bilang Europeo tungkol sa sigalot sa Iran? Professor Dicen, welcome back sa programa. Salamat, pati sa napakabait na pagpapakilala. Siyempre, ang una kong tanong sa iyo ay gusto ko malaman kung ano ang iniisip ng mga Europeo tungkol sa sigalot na ito. Dahil sa ngayon, dito sa Estados Unidos, nakikita namin na ang digmaan na ito ay talagang hati ang opinyon ng mga tao. Alam mo, may mga sumusuporta dito. Karamihan ay hindi sumusuporta, pero gusto kong malaman ang damdamin at iniisip ng maraming Europeo sa Europa. Halimbawa, sinabi ng pamahalaan ng Espanya sa Estados Unidos na hindi nila pwedeng gamitin ang mga base militar. Kaya naging problema ito para sa US. Bigyan mo kami ng ideya kung anong damdamin at ginagawa ng mga leader sa Europa. Sa tingin ko, gaya ng sinabi mo, ang Europa o maging ang EU ay binubuo ng 27 miyembrong estado. Kaya napakahirap magkaroon ng iisang posisyon. Totoo, madalas ko pinapayo na huwag pilitin ang pagkakaroon ng iisang posisyon. Dahil ang tanging paraan para magkasundo ang 27 bansa na may magkakaibang interes at pananaw ay ang magpakita ng isang bagay na sobrang pinasimple na parang laban ng mabuti kontra sa masama. Pinapapahiya ang lahat para mapilitang sumang-ayon sa isang posisyon. Kaya matagal na itong naging hamon. Pero sa ngayon, masyadong maraming salik ang kasali. May mga naniniwala na magandang ideya at posible pabagsakin ang pamahalaan ng Iran habang may iba namang hindi sang-ayon. May ilan namang nagtatanong, maganda nga, pero paano ito gagawin at may isa sa katuparan? Hindi lang pananaw nila tungkol sa Iran, kundi pati relasyon nila sa Estados Unidos ang sentro ng usapan. Tulad ng sabi mo, ang Espanya lang talaga ang tumutol dito sa pagtanggi sa US na gamitin ang kanilang base. Nagbanta si Trump na puputulin ang kalakalan sa Espanya. Bagamat mahirap ito dahil miyembro sila ng EU. Makikita mo si Merz na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Para lang ipakita na ang pagpapakita ng katapatan sa US ay parang mas mataas kaysa sa anumang katapatan sa iba pang mga estado sa Europa. Pero sa kabuuan, ang kalkulasyon ni Merz na medyo naging bukas naman siya tungkol dito ay ang pag-asa na kung ipapakita niya ang buong katapatan sa Estados Unidos tungkol dito, baka suklian ng US at tanggapin ang posisyon ng Europa tungkol sa digmaan sa Ukraine. Napanatilihin itong nagpapatuloy at huwag maghanap ng maagang kasunduan. Medyo watak-watak talaga ang mga Europeo dito. Hati sila. And Oo, ang iba ay nagmamasid lang kung saan hahantong ang lahat. Dahil kung may tsansa ng pagbabago sa pamahalaan, gusto nilang tumaya sa panalong kabayo. Ngayon na nakikita nilang lumalala lang ito at magiging malaking kapalpakan, may ilan na sinusubukang umatras at lumayo. Kaya kanya-kanya sila ng direksyon. At sa tingin ko, wala talagang tinatawag na Europeo sa ngayon. Tama ang obserbasyon mo, gusto ko rin talakayin ng kaunti ang Rusya dahil iyon ang iyong espesyalisasyon. Palagi kang naging, alam mo, na napakatalino at nagbibigay sa amin ng magagandang pananaw tungkol sa digmaan ng Rusya at Ukraine halimbawa. Pero sa tingin ko, isang interesting na nangyari mula sa digmaan sa Iran ay, alam mo, ang Rusya ang tila naging pinakamalaking panalo sa digmaang ito. Malinaw na nakita natin na halos dumoble ang presyo ng langis. Malaking tulong iyon kay Vladimir Putin sa kanyang mga pagsisikap. Ano ang opinion mo sa Rusya ang pakinabang nila sa digmaan sa Iran at epekto nito sa hinaharap ng patakarang panlabas ng US? Sa tingin ko, kahit panandalian lang ang benepisyo, pwede pa ring maging kaakit-akit ito sa kanila. Ibig sabihin, sobrang taas na ng presyo ng langis at maaring umabot ng 100 at 50 hanggang 200 na yung buwan kung magtutuloy-tuloy ito. Maganda ito para sa kita ng langis at gas ng Rusya. Nakikita natin na lahat ng mga sandatang ito na nakalaan sana sa Ukraine para patayin ang mga Ruso
ay ngayon ay dinadala na sa gitnang silangan. Kaya maganda rin ito para sa Rusya. Nakikita natin na ang mga bansa tulad ng India na medyo sumusunod noon sa pressure ng US na bawasan ang pagbili ng langis mula sa Rusya, na yun ay parang napagtantunan nila ang kanilang kalagayan. Ibig sabihin, natutunan na nila ngayon na dahil kinailangan ng US na bumalik sa mga Indian at sabihin, oh, sa totoo lang, dapat kayong bumili ng enerhiya mula sa Rusya ngayon. Noong nakaraang linggo, sinabi namin huwag kayong bumili at tinatakot pa namin kayo. Ngayon sinasabi naming bumili kayo dahil kailangan namin para mapanatili ang presyo ng langis. Pero ngayon, wala na silang diskwento at kailangan magbayad ng mas mataas. Pinapakita ng mga bansang sumunod sa US na baka hindi ito magandang ideya. Kung titingnan mo ang mga bansa sa Gulpo bilang mga nasa unahan, kailangan nilang tanggapin na yon na noong dekada 90 at dekada 2000, ang pagiging nasa unahan para sa hegemon. Paraan ito para sa ganap na seguridad, samantalang sa labas, wala ka nito. Ibig sabihin, inangkin ng US ang seguridad. Ang humihinang hegemon sa multipolar na mundo ay lalong magiging desperado. Habang napapansin ng mga estado sa Gulpo na mas nagiging vulnerable sila kaysa ligtas, ibig kong sabihin, hindi naman sila aatakehin kung wala silang US base. Kaya hindi ito pinagmumulan ng seguridad, kundi ng kawalang seguridad. Umaasa silang kakalat ang aral na ito. Naririnig na rin ang ilang usapan sa South Korea. Bakit natin ito ginagawa? Maaari tayong maging frontline kontra China. Pag-isipang mabuti. Napansin nila sa South Korea na inalis ng US ang THAAD at Patriot missiles para ilipat sa Israel. Imbes na protektahan ng ibang bansa, tulad ng sa Gulf na nagrereklamo rin. Malamang umaasa silang dumating din sa ganitong konklusyon ang mga Europeo dahil planong lumayo ng US sa Europa at iniiwan sa kanilang gulo. Sa madaling salita, hindi na ito ang dekada 90. Ang pag-aalay ng buong katapatan at pagpapaubaya ng seguridad sa US ay hindi nagdadala ng ganap na seguridad. Pero sa tingin ko rin, para sa ilan, maaaring maging posibilidad din ito para gumanti, siguro, laban sa mga Europeo. Nakita ko ang isang komentador mula sa state media ng Rusya na nagsabing hindi dapat tinarget ng mga British ang Bryansk at Rusya gamit ang mga Storm Shadow missiles. Dahil gayon, ang militar ng Britanya ay magiging target sa gitnang silangan. Hindi ako nadududa. Sigurado akong ibinibigay ng mga Ruso ang intelligence sa mga Iranian, gaya ng lokasyon ng mga critical radar at depensa ng missile, kahit wala akong ebidensya. Bilang panghuling punto, sa tingin ko, maraming benepisyo. Pero gaya ng sabi mo, ang Rusya talaga ang pangunahing panalo sa digmaang ito. Hindi ibig sabihin na patatagalin nila ito. Kung may pagkakataon silang tapusin ito, sa tingin ko, gagawin nila dahil maaring lumala ito at mauwi sa isang pandaigdigang digmaan. Ayaw rin nilang bumagsak ang pamahalaan ng Iran dahil mula 2014 lumipat ang mga Ruso mula sa layunin ni Gorbachev na iisang tahanang Europeo tungo sa mas malaking Eurasia. Sa madaling salita, gusto nilang palalimin ng lahat ng bansa sa silangan ang kanilang kooperasyon. At gusto nila ng multipolaridad, kaya ayaw ng mga Ruso na ilagay lahat ng kanilang pag-asa sa China lamang. Siyempre, ang China ang magiging pinakamahalagang partner. Pero sadyang hindi pantay ang partnership. Mas malakas talaga sila sa ekonomiya. Okay lang yon, basta makadiversify sila at makakonekta sa ibang malalaking kapangyarihan tulad ng Iran. Ang Iran ay mahalagang tagapamagitan para makonekta ang India sa International North-South Transportation Corridor na ito. Hindi nila kayang makita bumagsak ang Iran, kaya gagawin nilang lahat para tulungan ito. Maliban na lang sa direktang digmaan laban sa Estados Unidos, syempre. Professor, nais ko marinig ang opinion mo dahil nakausap mo na ang maraming analyst at policymakers sa channel mo. Gusto kong pag-isipan mo, mula sa lahat ng pag-uusap na ito, ano sa tingin mo ang pinakamalaking maling kalkulasyon ng mga Western policymaker tungkol sa Iran? Palagay ko, niloko natin ang sarili sa ilang propaganda. Ibig sabihin, sinabi natin sa sarili natin na ang kamahalaan o rehimen ng Iran, gaya ng sabi mo, ay masama at hindi lehitimo. Sa esensya, layunin natin tulungan palayain ang mga Iranian, lalo na ang mga kababaihan. Mukhang limitado ang layuning ito, pero maganda ang intensyon. Kung di ka tapat sa layunin, di mo mahuhulaan ang kilos ng kalaban. Kaya ang layunin talaga ng US at Israel ay palitan ng rehimen. Sa tingin ko, malinaw ito. Para sa bansang Iran, wala ring nagkakaisang oposisyon o nakahandang pamalit na gobyerno. Ibig sabihin, ang pagpapalit ng pamahalaan ay posibleng magdulot ng digmaang sibil. Maaaring maggawatak-watak ang mga etnolinguistikong grupo
at magdulot ito ng daan-daang libong pagkamatay. Hindi lang ang pamahalaan, kundi pati ang Iran ang nakataya dito. Haya't napakahalaga nito. Kung hindi mo kinikilala ang banta na inihaharap mo sa kabilang panig, na ito ay isang banta sa mismong pag-iral ng Iran, hindi mo mahuhulaan ang kanilang gagawing ganti. Halimbawa, nabasa ko sa Wall Street Journal na tila hindi pinansin ng administrasyon ni Trump ang posibilidad na isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Sa channel ko, marami akong na-interview ng mga tao tulad ni Marandi, si Syed Mohammed Marandi, na dating tagapayo ng delegasyon ng Iran sa negosasyon tungkol sa nuklear. Ilang linggo na niyang sinasabi sa channel ko na kung umatake sila, una naming gagawin ay isara ang Strait of Hormuz. At tatargetin namin ang bawat base militar ng Estados Unidos sa lahat ng Gulf States. Dahil ito ay digmaan para sa kaligtasan, hindi unti-unting paglala. Ibubuhos namin lahat agad. Nakausap ko ang mga eksperto mula Kanduran at Iran. Lahat sila nagkumpirma na may saysay ito. Dahil kung lumalaban ka para sa kaligtasan, ito talaga ang gagawin mo. Pero sa kanluran, parang sinabi natin sa sarili natin, hindi natin pinagbabantaan ang kaligtasan ng kahit sino dahil kailangan nating bigyan ng mabuting hangarin ang sarili natin. Kung di mo tapat na sinusuri ang mga alalahanin sa seguridad ng kalaban, di mo rin masusuri ang pulisiya nila at mauuwi ito sa mapaminsalang landas. At ganun din sa paglala ni Trump. Sinasabi niya na, alam mo yon, kung babantaan ko lang na bubombahin Harg Island, siguradong mapipilitan ng mga Iranian na itaas na lang ang kanilang mga kamay at sabihing, sige, titigil na ang ekonomiya namin. Susuko na kami ngayon. Hindi susuko dahil ito'y nangangahulugang pagkawasak. Posibleng magdulot ito ng katapusan ng Iran bilang estado, kaya lalaban sila. Mapipilitan si Trump na tuparin ang sinabi niya. Pagkatapos, posibleng sumiklab ang rehiyon. Mulay, para sa akin, ito ay parang digmaan sa Ukraine. Hindi natin tinatanggap na banta ito sa pag-iral ng Russia. Iniisip natin na pag nagpadala tayo ng armas, tataas lang ang gastos at atras ang Russia dahil hindi na sulit. Nakikita nila itong banta sa pag-iral nila. Kung matalo sila, gagamit sila ng sandatang nukleyar kung kailangan. Kaya, alam mo, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Kailangan nating laging maging tapat tungkol sa ating kalaban. Alam mo, huwag mong kamuhian ang iyong kalaban. Dapat ka maging tapat tungkol sa kanilang mga alalahanin sa seguridad. Kung hindi mo alam ang kanilang pulisya, hindi mo rin maangkop ang sarili mong pulisya para sa sariling seguridad. Sa tingin ko, ito ang pangunahing problema at niloko natin ang sarili natin. Palagi natin itong ginagawa tulad sa Iran at Afghanistan. 20 taon tayong nandoon para makapasok sa paaralan ang mga batang babae. Sinira rin natin ang Libya at Syria para umano sa karapatang pantao. Palagi nating ginagawa ito. Ibinebenta ang digmaan na kunyari para sa sangkatauhan. Pero huwag kang maniwala. Bahagi lang ito ng propaganda. Kaya kung napigilan kang magsuri ng tama, sa tingin ko, magkakaproblema ka. Pag-usapan natin ang operasyong militar na ito. Para sa akin, nakatingin tayo sa Estados Unidos. Sa simula, marahil ang mensahe ay papasok tayo. Magiging mabilis lang itong digmaan. Ilang araw lang, matatapos na natin ito. Ngayon ay pumapasok na tayo sa ikatlong linggo. At sa tingin ko, para sa maraming eksperto, iniisip nila ngayon na tsak na hindi ito matatapos agad. Maaari maging isang mahaba at matagalang labanan ito. Tulad ng binanggit mo, Professor Marandi, na mahusay din ang ginagawa na bibigay ng pananaw ng Iran. Ito ay isang banta sa pag-iral ng Iran. Tama ba? Patuloy nilang palalalain ang sitwasyon at dadalhin ito sa antas na hindi pa nakita dahil tungkol ito sa kanilang kaligtasan. Ano sa tingin mo tungkol sa mga tropang Amerikano na nakadeploy? Ibig ko sabihin, ang kanilang plano para sa pag-atake ngayon. Ibig mo bang sabihin, sobrang lalim na ba ng gulo ni Donald Trump? May paraan pa ba siyang makaalis? O puro paglala na lang ang hahantungan? Posible ba na makita nating nasa Iran ang mga tropang Amerikano? Sa isang limitadong paraan siguro. Ibig sabihin, kung gusto talaga nilang buksan ang kipot ng Hormuz, kailangan nilang subukang sakupin ang bahagi ng baybayin nila. Pero magiging napakahirap mag-supply at magsuporta. Kaya mahirap sabihin kung gaano karaming casualties ang mangyayari at gaano karaming tropang kakailanganin. Tagalin lang ako kung magtagumpay man ito, hindi. Kaya tingin ko, mas gusto nilang gumamit ng proxy gaya ng ginagawa natin laban sa mga Ruso gamit ang Ukrainians. Pero sa isang punto, oo, may nagsabi na ang CIA ay nagbibigay ng armas sa mga Kurds, pareho sa panig ng Iran at panig ng Iraq sa hangganan. Pero numalabas na gusto rin pala nilang sumali. Lalo na ngayon na napagtanto nilang baka silang matalo. Kaya hindi na mangyayari yon. May drone attack sa isang random na lugar sa Azerbaijan na parang walang saysay.
Inako ng Iran ang lahat ng pag-atake maliban dito. At kaya mukhang ito, sana ang pagkakataon para subukang isangkot ang mga Azerbaijani. Sinabing Azerbaijan nagaganti sila. Pero ngayon, nagpapadala na lang sila ng humanitarian aid sa Iran. Nagkomento siya mula sa Turkey dahil may isang ballistic missile na papunta sana roon. Iginiit ng mga Iranian na hindi sila responsable rito, kundi sa Gulf state lang daw sila may kinalaman. At pagkatapos, sabi ng hepe ng seguridad sa Turkey, kakaiba ang flight pattern ng missile kumpara sa ibang ballistic missiles. Kaya hindi rin sila sigurado kung Iranian nga ang may gawa. Walang pagre-recruit ng proxy ground troops. Kaya kung gusto ng mga Amerikano, kailangan nilang mapadala ng sarili nilang tao. At sa tingin ko, may kaunting pag-iwas si Trump dito. Kasi gusto niya yung mabilis, alam mo na, yung madaling makuha na resulta. Yun ang gusto niya. Pinuwersa niya ang Panama para sa konsesyon at nagdaos ng isang araw na operasyon sa Venezuela. Nung nagkaproblema sa Yemen, sinabi niya, nagdeklara na lang sila ng tagumpay at umuwi. Sa tingin ko, tulad sa Greenland, umatras siya dahil sa matinding pagtutol ng mga Europeo. Kaya tingin ko, ito talaga ang gusto niya. Hindi ko inaasahan na gugustuhin niyang magpadala ng daan-daang libong sundalo. Lalo na ngayong nakikipaglaban siya sa Russia at posibleng China rin. Napakalaking sugal nito. Pero sa kabuuan, tingin ko hindi ito maayos na naplano. At ipinapakita nito ang epekto ng labis na pagdomina ng ideolohiya sa paggawa ng desisyon. Ang ideya na maaari mong patayin si Khamenei, ang relihiyosong pinuno doon at pinuno ng Estado. Pagkatapos bigla na lang, malaya kami. Nagtakbuhan at nagdiwang ang buong bansa. Alam mo, walang saysay yon. Sobrang pinalaki ang hindi kasikatan niya. Mula Bahrain hanggang Pakistan at Iraq, makikita mong dagsa ang mga tao sa kalsada bilang protesta sa pagpatay sa kanilang espiritual na pinuno. At saka, si Khamenei ay nasa pananampalatayang Shi'i. Naminiwala siya na kasalanan ng mga sandatang nuklear. Ngayon, anak niya na ang pumalit sa kanya. Parang sa Iraq at Afghanistan, 20 taon tayong nagpalit ng Taliban sa Taliban. Dito, pinalitan lang natin si Khamenei ng Khamenei. Pero wala sa anak niya ang parehong pag-iwas sa mga sandatang nuklear. At nangyari rin na pinatay ng US ang kanyang ama, ina, kapatid na babae, asawa at anak. At sinunog ang kanilang kabisera. Maaring hindi ko inaasahan na magiging mas moderado siya. Kung natatakot ka sa mga sandatang nuklear, ang pagtatangkang alisin ang ballistic missile ng Iran na kanilang konbensyonal na panangga ay mukhang hindi magandang ideya. Ang isang malaking kapangyarihan tulad ng Iran ay hindi basta-basta uupo lang na parang walang kalaban-laban. Kung wala siyang karaniwang panangga, mas magkakaroon siya ng dahilan para maghangad ng sandatang nuklear bilang panangga. Madalas, kahit kontra sa instinct, gusto mong maramdaman ng kalaban na ligtas sila at may normal silang panangga. Kapag wala, nagiging desperado sila. Pag desperado ang mga bansa, naghahanap sila ng pinakamalakas na panangga gaya ng sandatang nuklear. Sa tingin ko, napakabobo nito sa maraming aspeto. Pero muli, ang kwento na umiikot sa media at sa mga politiko ay, masama siyang tao. Masama ang rehimen. Bakit may tutol sa pambobomba sa kanila? Hindi niya ito ginagawa, masyadong payak. Masyadong payak ito. Sa tingin ko, may YouTube channel tayo para malampasan ng mga headline at propaganda at makita ang totoong ugat ng mga problema, gaya ng maraming taon mo nang itinuturo. Tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine, kailangan nating kilalanin ang mga kaaway at lehitimong banta sa seguridad. Tama ba? Kung itinuturing ng ibang bansa na banta ito sa kanilang pag-iral, iba ang tugon nila kaysa kung maliit lang ang banta. Mukhang basic ito pero tila hindi ito naiintindihan ng ating mga gumagawa ng patakarang panlabas. Professor, gusto ko marinig ang opinion mo sa pagkakasangkot ng Israel sa digmaang ito. Marami sa Amerika ang naniniwalang pangunahing ipinagtatanggol ng bansa ang Israel at ginagawa lang natin ang trabaho ng Israel. Nalalagay sa panganib ang buhay ng mga Amerikano. May namamatay na ngayon sa labanan bilang suporta sa Israel. May mga tao tulad ni na Senator Ted Cruz at Lindsey Graham na lantad sa pagpabor sa interes ng Israel kaysa Estados Unidos. Hindi sila nahihiyan ipahayag ang pananaw na yan. Gusto kong malaman ang alam mo tungkol dito. Ano ang papel ng Israel? Malaki ba ang epekto sa kanila ngayon? Kumusta ang sitwasyon doon? Una, bahagi ng problema ay ang naratibo. Kadalasan, kapag may digmaan,
Hindi lang basta nagpaplano, kundi inihahanda rin ang naratibo nito. Gawing simple at tiyakin na lahat ay sumusunod sa isang direksyon. Hindi talaga ito nagawa dito. Sa tingin ko, nagkunwari pa nga sila o inasahan nilang magkakaroon agad ng mabilis na pagpapalit ng pamahalaan. At pagkatapos, Magdiriwang lahat. Pero hindi mo pwedeng lantaran sabihing masaya ka para sa gobyerno. Walang malinaw na kwento kung bakit sila pumasok. Anong dahilan? Anong makatwirang mga layunin? Mahirap makita na hindi ito tungkol sa Israel. Ang ibig kong sabihin, hindi naman banta ang Iran sa US. Pwede nating pag-usapan na posibleng makagawa sila ng mga misil na abot sa US sa hinaharap. Pero wala pa sila nito ngayon. Ang mga banta ay tungkol sa kakayahan at intensyon. Wala silang kakayahan. Wala rin silang intensyon. Pinalalabas lang ng iba na ang gobyerno ng Iran ay irasyonal at mga baliw na mula na gustong wasakin ang mundo. Hindi ito totoo. Kaya ang tanging luhikal na paliwanag dito ay pinilit ito ng Israel. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa YouTube para makita na si Netanyahu. Mula nung dekada 90, sinusubukan ng kumbinsihin ang bawat Amerikanong presidente na makipagdigma sa Iran. Sa kabutihang palad, lahat sila ay may sapat na sentido komun na alam nilang magiging malaking kapahamakan ito dahil hindi mo makokontrol ang lahat ng iba't ibang salik. Kaya hindi talaga nila ito ginawa. Pero nakita mo halimbawa si Rubio. Itong pinakamagandang halimbawa kung bakit magulo ang naratibo. Nang napagtanto nilang hindi man tatagumpay ang digmaan, ibig sabihin, may mananagot. Nagtanong din ang mga tao tungkol sa legalidad. Paano ito naging legal? Mayroon kang mga mahiwagang salita para gawing legal ito. Tulad ng pagsabi na, may nalalapit na banta. Kung may nalalapit na banta, may karapatan kang mag-preemptive strike. Pero syempre, ang Estados Unidos ang naglagay ng mga tropa nito sa paligid ng Iran, hindi baliktad. Pero ang argumento niya, atakehin daw ng Israel ang Iran. At malamang nagaganti ang Iran laban sa mga puwersa ng Amerika na ngayon ay nakaposisyon na sa rehiyon laban sa Iran na dati nang mahina ang depensa. defense, but Pero alam mo, pwede mong itanong na itinanong naman nila sa kanya. Kaya hinila tayo ng Israel sa digmaang ito. Iyan ang sabi ni Rubio. Pero dagdag niya, hindi yan ang sinabi ko. Kaya alam mo, nakita mo ito. Kaya parang alam ng lahat na ang Israel ang may gusto ng digmaang ito. Sa tingin ko, ito rin ay nagpapahiwatig. um, Ang mas malawak na problema na kinakaharap na Israel, na parang umaabot na sa critical na punto, ay ano ba talaga ang seguridad para sa Israel? Ito ba ay makipagkompromiso at makipagkapayapaan sa mga kapitbahay? O ito ba ay magkaroon ng maximum deterrence at ipilit ang kagustuhan nito? Noon, mas handang makipagkompromiso ang Israel, pero pagkatapos ng Cold War, nang habang US lang ang makapangyarihan, ginamit nito ang hegemonic na estratehiya. Bahagi ito ng pambansang estratehiya ng seguridad na nakabatay sa pagiging pangunahing bansa sa mundo. Walang makakalaban sa Estados Unidos. At ito ay, kung gayon, hindi magkakaroon ng tunggalian ng mga makapangyarihang bansa dahil wala namang tunggalian, iisa lang ang makapangyarihan. Ito ang estratehiya. Hindi kailangan magbigay ng konsesyon ng hegemon at maaari nitong ipataw ang gusto nito saan man. Ano ang ibig sabihin nito para sa Israel? Isa rin itong pagkakataon. At diyan natin nakita na lumitaw ang clean break strategy noong 1996 kung saan maraming Israeli na mahihigpit na sumusuporta sa digmaan ang sumulat ng papel na ito para kay Netanyahu. Sabi nila, hindi dapat nakataya ang seguridad sa paggawa ng mahihirap na kompromiso at konsesyon sa mga kapitbahay. Kailangan nating ibalik ang maximum deterrence at ipataw ang ating kagustuhan. Hindi ito aksidente. Sa tingin ko, nagsimula ito noong dekada 90 nang ang Estados Unidos na lang ang superpower at suportado nito ang Israel. Kaya hindi na kailangang magbigay ng konsesyon ng Israel at nagagawa nito ang gusto nito. Ngayon ay mahalagang panahon. 30 taon nang lumipas, 2026 na. Kailangan ng mamili ang Israel. Humihina na ang relatibong posisyon ng Estados Unidos habang umuusbong ang ibang mga makapangyarihang bansa at pati mga kalapit nito ay nagiging mas makapangyarihan. Kung ako mapapayo sa Israel, sasabihin ko, alam mo, kung makakakuha ka ng mas magandang kasunduan ngayon kaysa bukas, gawin mo na ang kasunduan ngayon. Ang pangunahing sumusuporta sa'yo na dahilan kaya hindi ka nagbibigay konsesyon ay mahina na ngayon. Malinaw nilang sinabi na nais nilang lumayo sa rehiyon para magpukus sa kanlurang hemispero at silanggang Asya. Gusto mo ngayong magbigay ng konsesyon at gumawa ng kapayapaan. Sa halip, kabaligtaran ng ginawa nila.
Pwede nating tanggalin ng pinuno rito ang Iran na pangunahing kalaban natin. Huling pagkakataon na natin ito. Kung hindi, kailangan nating maging katulad ng ibang mga bansa na nagbibigay ng mga konsesyon. Kaya mukhang yon ang pinili nilang gawin. Sa tingin ko, malamang napanood na ng inyong mga manonood ang video ni General Wesley Clark mula 2006 o 2007 kung saan sinabi niyang pumunta siya sa Pentagon noong 2001 kaagad matapos ang mga pag-atake noong Setyembre 11. At may natanggap siyang memo sa harap niya kung saan sinabi niya, okay, mababagsakin natin ang 7 bansa sa loob ng 5 taon. At nagawa na ng US at inatake ang 7 bansa ngayon. Pero ang huli sa listahan, ang huling tatanggalin, alam mo na, yung boss kumbaga, yung pinakamalaki sa lahat ay ang Iran. Iyon ang tatapusin nila. Sa totoo lang, ito na ang hangganan. At diyan papasok ang tamang pag-iisip dahil ang problema sa gobyerno ng Estados Unidos ay hindi pa talaga tayo nagkaroon ng matagumpay na air attack na nagresulta sa pagbabago ng rehimen. Hindi mo pwedeng bombahin ng isang bansa, wasakin sila ng mga bomba at asahan na magkakaroon sila ng mahiwagang pagbabago ng rehimen. May bagong gobyerno na papasok at magiging payapa ang lahat. Tulad ng sinabi mo, tingnan mo ang bagong pinakamataas na pinuno sa Iran. Napatay ang tatay niya, napatay ang nanay niya, napatay ang pamilya niya. Maraming paghihiganti ang tiyak na mangyayari, pati sa lipunan. Ang Iran ay isa sa pinakabatandang lipunan sa mundo. Isa itong bansa na may mahigit 70 milyong tao. Maraming bahagi ng kwento na tingin ko ay hindi alam ng maraming Amerikano, lalo na ng mga namumuno sa ating patakarang panlabas. Gusto ko marinig ang opinyon mo sa hinaharap ng multipolar na mundo. Sa tingin ko, ito ay trend na nakita natin itong mga taon. Nabanggit mo nung panahon ng Cold War, tiyak na mas unipolar ang mundo noon kung saan ang Estados Unidos ang namamayani bilang pinakamataas na pinuno at pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Malaki na ang pagbabago dahil sa pag-angat ng China sa nakaraang 30 taon ngayon. Malaking kapangyarihang pang-ekonomiya na ito at kayang tapatan ng Estados Unidos. Ngayon, nakikita natin ang pag-angat ng ibang bansa, napatunayan natin nakaligtas ang Rusya sa matagal na digmaan. Nakita rin natin ang tumugon ng Iran sa parang hindi inasahan ng maraming tagapagpatupad ng patakarang panlabas ng US na kaya nilang isara ang kipot ng Hormuz at nagawa nila yon. Nayanig ang pandaigdigang merkado at naapektuhan ang lahat ng estado sa Gulpo. Ang digmaan ba ay magpapabilis sa paglipat sa multipolar na mundo? Sa bagong mundong ito, sino ang magiging malalaking bansa? Hindi Sa palagay ko, oo. Isusulong natin ang multipolar na mundo. Sabihin ko muna tungkol sa lakas ng himpapawid. Tama ka, walang kasaysayan na nagpapakitang may pipilit ang pagpapalit ng rehimen gamit lang ang lakas ng himpapawid. Mahalaga ito, tulad na nakita sa mga digmaan ng Amerika, na kapag hawak mo ang himpapawid, malaking kalamangan ito. Gaya sa Libya at iba pang lugar, kailangan ng mga sundalo sa lupa para lumaban. Kaya dagdag lang ito at hindi ito sapat na solusyon. Kung papasok ka sa bansang Iran na may 70 milyong tao at napakalawak at mabundok na teritoryo, syempre, mahirap din ito. Mahirap gawin ito. Tulad ng kay Trump na sinasabi, alam mo, tinamaan natin ang 5,000 at 500 target. Oo, marami kayong pinasabog. Pero hindi ibig sabihin ay tagumpay na. Ano nga ba ang naabot ninyo? Kung ang resulta lang ay mga Iranian na kamumuhian ng Estados Unidos sa mga susunod na dekada, hindi talaga ito isang malaking tagumpay. At totoo nga, nakikita natin ngayon ang Iran, maaring humina sila. Pero paano nila muling ayusin ang kanilang ekonomiya? Nakikita natin silang naging miyembro ng BRICS at ng Shanghai Cooperation Organization. Kaya sa tingin ko, oo, doon na talaga sila tataya. Layunin nilang alisin ang mga parusa at maging bahagi ng ekonomi ng Europa. Pero mukhang wala na yan sa mga option na yon. At alam mo, hindi lang ito tungkol sa unipolar na sandali. Isa rin itong bipolar na kaayusan noong panahon ng Cold War. Oo, may iba pang malalaking kapangyarihan tulad ng Soviet Union. Pero ang Estados Unidos ang namayani sa lahat ng pangunahing pang-ekonomiyang kapangyarihan. Ang US ang may hawak na ng gunang teknolohiya at industriya at kontrolado rin nila ang mga maritime corridor gamit ang kanilang makapangyarihang hukbong dagat. Sila ang may pangunahing pera sa mundo. Sila rin ang may kontrol sa mga pangunahing bangko para sa kaunlaran. Kaya makapangyarihan sila sa lahat ng aspeto. Kaya ang nakikita natin ngayon ay hindi tulad ng ginawa ng Soviet na karamihan ay military-technological na pagbabalance. Ito ay usaping pang-ekonomiya at geo-economic. Siyempre bilang nangungunang bansa,
Nagagawa ng China maglabas ng alternatibo. Pero hindi ito gaanong nakasentro sa China gaya ng madalas sabihin dahil maraming bansa ang nais ng higit na diversifikasyon. Kaya sa tingin ko, makikita mo na ito ngayon na nagmumula sa China, Rusya. Mas gusto pa ng India ang multipolaridad. Kahit ang mga kaalyado tulad ng Turkey, ayaw nilang sumali sa isang blok ng China laban sa isang blok ng Amerika. Gusto nilang maging isang independenteng polar na kapangyarihan. Ibig sabihin, dapat mong kayang makipagtrabaho sa lahat ng malalaking kapangyarihan, hindi pumili ng isa. Sa tingin ko, doon na talaga ang direksyon nito. At oo, ibig sabihin nito, mas lalawak pa ang mga sentro ng teknolohiya, mga supply chain at mga industriya. Nabanggit mo ang mga pisikal na koridor. Ngayon, pinangungunahan ng mga Ruso ang Arctic Corridor habang ipinapakita ng mga Iranian na kaya nilang isara ang kipot ng Hormuz kung gusto nila. Kaya ng Yemen isara ang daan papuntang Red Sea. Lahat ng mga daanang ito ay hindi na katulad ng dati. At may mga benepisyo at disbentahe ito. Ang disbentahe syempre ay ang pagkakaroon ng labis na tunggalian. Gusto mo ng kalayaan sa paglalayag. Kapag may hegemon, may insentibo ito para sa malayang pag-access. Pero hindi na ganoon ang distribusyon ng kapangyarihan ngayon. Kaya kailangan ng kooperasyon na nakabase sa multipolaridad. At oo, hindi pa tayo naroroon. Para sa akin, ang US at ang mga kaalyado nito sa NATO ay sinusubukang ibalik ang mundo sa unipolar na sistema, habang ang natitirang bahagi ng mundo ay nagsusulong ng multipolaridad. Ito ang sumpa ng ating panahon. At iyon ang lumilika ng pinakamasama siguro sa magkabilang panig. Dahil na yun kayang kontrolin ng isa ang lahat ng mga ekonomikong pinggan ng kapangyarihan, gaya ng teknolohiya, mga koridor ng transportasyon, mga bangko at mga pera. Lahat tayo ay nagkakompetensya. Kaya imbes, maghanap tayo ng paraan para magtulungan. Makasaysayan talaga ang panahong ito. Lalo na ang digmaan laban sa Iran. Professor, may isa pa akong tanong. Alam ko nag-i-interview ka ng 2 hanggang 4 na tao sa isang araw para sa podcast mo. Napakaganda ng trabaho mo. Ilalagay namin ang mga link ng Substack at YouTube channel mo sa description para masundan ka ng lahat. Gusto ko lang itanong, ang huling tanong, sa lahat ng usapang ito, ano ang trend na di ganung nababanggit ng media pero mahalagang maintindihan para maunawaan ang digmaan? Sa palagay ko, ang pangunahing trend sa mga sigalot na yon ay ang paglipat patungo sa multipolaridad. Sa tingin ko, mahalagang maintindihan ng mga pulisya ng iba't ibang mga estado. Halimbawa, ilang beses ko nang naimbitahan si George Beebe, dating direktor ng CI, para sa pagsusuri sa Rusya. At sa tingin ko, ipinaliwanag niya ito sa isang napakatalinong paraan para maintindihan kung anong ginagawa ng mga Amerikano. Para sa mga Europeo, pabago-bago si Trump at karamihan tama ito. Kaya ang plano ay hintayin lang siyang matapos. Pero walang saysay yon kasi sabi niya, dapat tingnan ng global na distribusyon ng kapangyarihan. Nung may hegemonic na sistema, may katuturan ng kilos ng US. Kung nais mong mangibabaw sa mundo, ano ang gagawin mo sa Europa? Halimbawa, palalawakin mo ang NATO at itataboy ang mga Ruso palabas ng Europa dahil ngayon magiging tapat ang mga Europeo at susunod ang mga Ruso. Sa multipolar na mundo, nagbabago ang lahat. Hindi na kaya ng Amerika maging nasa lahat. Kailangan itong magtakda ng prioridad. Kanlurang hemispero at silangang Asya. Kaya, dapat mong iwasan ang gitnang silangan at Europa. Dahil dito, nawala ng saysay ang pagpapalawak ng NATO sa Europa na layunin noong dekada 90. Ngayon, naipit ka sa Europa, hindi makakilos, at lalo mo pang itinulak ang mga Ruso sa China, eksaktong ayaw mo mangyari. Lahat ng ginagawa para umiwas sa Europa ay hindi lang basta kay Trump. May totoong layunin ito, katulad ng pagtatangkang kunin ang Greenland. Hindi ko ito gusto pero nakikita ko ang lohika. Isa ito sa mga bagay na sinusubukan ng mga Amerikano na makuha ang Greenland mula pa noong 1867. Paulit-ulit nila itong binabalikan. Hindi ibig sabihin gusto ko, pero hindi rin dapat basta baliwalain na parang nababaliw lang si Trump. Sa tingin ko, may estratehikong interes ang US na makuha ito. At palaging ganito na mula noon hanggang ngayon. Kaya sa tingin ko, mahalaga ito. Sa tingin ko, mahalaga ang mga kalkulasyong ito. Alam mo, paano ka lalapit? Aling mga bansa ang binabalanse mo? Aling ang hinaharap mo? At sa Iran din, sa tingin ko hindi mangyayari ang digmaang ito ngayon.
kung wala yung pagbabago sa pandigdigang distribusyon ng kapangyarihan. Tulad ng gaya ng nabanggit ko, sa Israel, ito na ang huling tsansa nila matapos 30 taon ng pagsusulo ng digmaan para pabagsakin ang Iran. Kung hindi ito magagawa, magsisimula ng isama ng Iran ang ekonomiya nito ng mas malapit sa Eurasian na grupo na BRICS at SCO. Bigla ang mga sanksyon ay, alam mo na, hindi nagagana. Isa pa ito sa mga epekto ng multipolaridad. Kung ito ay unipolar na panahon, noong dekada 90 at ang hegemon ay nagpapataw ng parusa sa isang bansa, tapos na sila. Alam mo na, alinman sa susunod ka o mawawasak ka. Sa multipolar na mundo, binibigay mo lang ang malaking merkado sa iba. Ngayon, ang mga Indian at Iranian ay naghahanap ng paraan para mapalapit ang kanilang ekonomiya sa Russia, China, India at pinag-aaralan ng kooperasyon sa teknolohiya, pananalapi at pagtatayo ng bagong transportasyon. Ito ang kanilang tinututukan. Kaya sa tingin ko, ang pagbabagong ito ng kapangyarihan ang nagpapaliwanag kung bakit ganito ang mga posisyon ng bawat bansa ngayon. At ganun din sa digmaan laban sa Rusya. Kung hindi mo tinitingnan sa ganitong pananaw ang pagbabago sa distribusyon ng kapangyarihan, namimiss mo ang mahalagang bahagi. Kung paano mabilis nagbabago ang mga patakaran ng laro. Oo, sang-ayon ako dyan, Professor. Nagsinungaling ako. May isa pa akong huling tanong. Paano mo nakikita na magtatapos ang digmaang ito? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Gusto ko marinig ang iyong prediksyon tungkol dyan. Sa tingin mo ba posible na basta magdeklara ng panalo si Donald Trump sa Estados Unidos at umatras na mas magulo ang sitwasyon kaysa dati? Sa tingin mo ba tatagal pa ito ng maraming buwan at magiging panibagong walang katapusang digmaan ng Estados Unidos? Anong prediksyon mo? Sa palagay ko, napansin ni Trump ang pagkakamali. May mga ulat din na ang kanyang mga tagapayo ay nagbumungkahi ng solusyon. Pwede niyang gawin tulad ng sa Yemen. Ideklara ang tagumpay at umatras. Pero ang problema, hindi ito digmaan na kontrolado ang paglala ng sitwasyon. Ang US, gaya na nakita natin, pwede magpasya na pumasok sa digmaan, pero hindi nito kayang kontrolin kung paano ito lalabanan. Ibig sabihin, alam mo na, sinasabi ng Iran na atakehin nila ang kipot ng Hormuz, pati na ang mga estado sa Gulpo. Hindi nila kayang magpasya tungkol dito. Hindi nila kayang mag-veto at hindi rin nila kayang magpasya kung kailan matatapos ang digmaan. Para sa mga Iranian, para mga Ruso sila. Ayaw ng mga Ruso ng tigil putukan kung walang pampulitikang kasunduan dahil baka mangyari ulit ang Minsk. Magre-regroup lang sila, aarmasan ng Ukraine at lalaban ulit. Ganito rin ang takot ng mga Iranian. Ibig sabihin, hindi pa rin sumusuko ang US at Israel sa layunin nilang pabagsakin ang Iran, gaya ng ginawa nila noong 12 araw na digmaan. Naubusan ng misail at depensa sa himpapawid ang mga Israeli. Nagbagsak ng bomba si Trump, nagdeklara ng tagumpay at umuwi. Naisip ng mga Iranian, ayos lang. Ilang buwan lang ang lumipas. Bumalik sila at sinubukang palitan ulit ang pamahalaan. Pero nabigo. Kung gumalik sila, tuloy ang mabibigat na sanksyon. Ang US ay nagsisimula na mag-ipon at maghanda para sa susunod. Alam mo na, susubukan nila ulit. Hindi ito masyadong makatuwiran para sa Iran dahil sira na ang ekonomiya at marami infrastruktura nito. Mahina na ito. Nais niya ng pampulitikang kasunduan sa digmaan. Gusto ito ng Estados Unidos dahil ito ang aming pangunahing layunin. Gusto nilang umalis ang US sa reyon. Ibig sabihin, iwanan ang gitnang silangan. Gusto nilang magbayad ang mga estado sa Gulpo para sa halaga ng pinsala sa Iran. Sa tingin ko hindi na makukuha nila ito. Maliban na lang kung pasabugin nila lahat ng base militar na Amerika sa reyon o magdesisyon ang mga bansang Arabo na delikado mag-host ng US base. Pero si Trump rin, alam mo. Kailangan niya ng panalo dahil may midterm election siya. Nakataya dito ang buong kredibilidad niya sa politika. Hindi siya pwede umalis ng walang tagumpay. At hindi rin siya papayagang umalis ng mga Iranian kung wala rin silang tagumpay. Kaya hindi malinaw sa akin kung paano ito mapapatuloy. At ang ikinababahala ko, ay nauubusan na ng air defense ang US ngayon. Mas marami at mas malakas na drone at missile ang ilalabas ng mga Iranian. At binabanatan nila ang Israel. Hindi tayo nakakakuha ng maraming larawan tungkol dito. Pero yon ay dahil hindi ito pinapayagan ng mga Israeli. Nabasa ko rin ngayon sa Haaretz ang pahayagang Israeli na si David Sachs, isa sa mga pangunahing tagapayo ni Trump, ay nagbabala kay Trump na maaring matalo ang Israel at maaring gumamit ng mga sandatang nuklear laban sa Iran.
Hindi ako nagdududa dito. Para sa akin, malaking problema ito. Ang US at Israel ay parehong labis na militarisado at may mga estratehiyang pangsiguridad na nakatuon sa regional na dominasyon. Paano ka makakaalis matapos matalo ng mga Iranian at tanggapin na aalisin ang mga baseo? Magbayad ng ganyos? Kung ngayon ay pumapabor na ito sa Iran, na sa tingin ko ay nangyayari na, hindi na kayang pigilan ng US at Israel ang mga misil nito at patuloy itong babagsak sa kanilang mga lungsod. Darating ang panahon na mapipilitan silang kumilos. Kaya sa tingin ko, posibleng gumala ito hanggang paggamit ng nuklear na sandata. Sana hindi umabot doon. Alam mo- Ilalagay ko ito sa mas mababa sa 50%. Pero ito ang panganib dahil di ko nakikita ang paraan palabas. Pero muli, sana nga nagkakamali ako. Baka gusto rin ng mga Iranian na tapusin na ito. Sa tingin ko, napagpasyahan ng US na hindi nila kayang pabagsakin ang gobyerno dahil hindi susuko ang mga sundalo at hindi pipilitin ng lipunan ang gobyerno. Ano na lang natitira? Sa tingin ko, Kharg Island na ang tinitingnan nila. Siyempre, pag ginawa ito, wala nang dahilan magtimpi ang Iran. Pasasabugin nilang lahat ng pasilidad ng enerhiya sa bawat bansa sa gulpo. Sa oras na yon, babagsak ang pandaigdigang ekonomiya. Kaya maraming nakakatakot na senaryo na nagtatanong kung bakit ito ang dahilan kung bakit tumanggi ang lahat ng ibang presidente sa pressure mula sa Israel na pumasok sa digmaan. Wala akong magagandang prediksyon. Hindi ko nakikita ang paraan palabas at baka magdulot ito ng napakadelikadong sitwasyon. Professor, mahusay yung paliwanag mo at ito rin ang mga alalahanin ko. Naniniwala akong dapat tayo mag-alala sa banta ng paggamit ng Israel ng nuclear bomb. Dahil kung bauwi ito sa nuclear warfare, magbabago ang mundo. Sa tingin ko, dapat talaga itong ikabahala. Ang magagawa natin ay magkaroon ng mga ganitong panayam at maghangad ng bagong pananaw. Alam ko na araw-araw tayo nagtatrabaho para malaman ang totoong nangyayari sa Iran at ibahagi ito sa ating mga manonood. Kaya gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng kahanga-hanga mong trabaho at salamat din sa oras mo. Salamat. Siyempre, mga kaibigan, salamat sa pagsama sa amin at sa panonood hanggang sa puntong ito ng video. Tulad ng sinabi ko, ilalagay namin ang YouTube channel at Substack ni Professor Glenn Dizon sa impormasyon sa ibaba. Ako, si Cyrus Jansen, salamat sa inyong lahat sa panonood. Inaasahan namin makita kayo muli sa susunod naming video.